Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon guys, pag-aaralan naman natin paano natin i-access yung array using while loop. So in my previous video, pinag-aaralan natin yung for loop. Ngayon naman, while loop naman yung gagamitin natin. Paano natin ma-access yung mga elements sa loob ng array gamit yung while loop. Okay? Open na natin yung code editor na gagamitin natin. Ang gamit ko ngayon ay Visual Studio Code guys. Okay? So as you can see dito guys, nandito pa yung example natin last bit. Dun sa previous video ko kung saan gumamit ako ng for loop para ma-access yung array. So para dun sa mga nakapanood nung previous videos ko about this for loop, alam ko na alam nyo na anong ginawa ko dito. Ngayon, i-rate ko lang siya ng konti para maintindihan ninyo ano yung konting changes lang naman para maging while loop na to agad. Pero after that is i-rate ko siya ng buo para naman dun sa mga hindi napanood yung previous video para maintindihan nyo from the start. So simulan na natin para dun sa mga nakapanood ng previous video. So para maging while loop to guys, napakadali lang. Siyempre, papalitan mo yung for ng while loop. Tapos, ilalabas mo ngayon itong ating declaration ng integer I. Burahin mo yan dyan. Ilabas mo siya. Lagay mo dyan sa ibabaw. Tapos, ito namang post increment natin. Tatanggalin ko din to. X, yan. Ilalagay ko siya dun sa baba nung character out. Just lalagay ko ng end of the statement. Tapos, itong end of the statement sa loob na natitira, buburahin mo na yan. Okay? So, yan guys. While loop na agad yan. Ganun lang yan kasimple. While loop na agad yan. So, pag niran mo yan guys, ayan. Makukuha mo na agad yung output. Same as nung previous video, diba? Na-access mo kada index. Nakuha mo yung index. Tapos nakuha mo rin kung anong element kada index. Index 0, 100. Ayan, 0 na. Index 1, 200. So ngayon, para naman dun sa mga hindi nakapanood ng previous video, simulan natin mula umpisa. Okay? Simulan natin mula umpisa. Game. So una, gagawa tayo ng array kasi ang topic natin is ma-access natin yung kada element sa array using while loop. So sabihin natin yung array na gusto ko is hundreds yung pangalan. Okay? Then hindi tayo maglalagay ng size. Okay? Mamaya, papaliwanag ko bakit. Equals. Anong gusto nating value or element ng array? So, syempre, dahil hundreds yan, hundreds yung ilalagay kong element. 100, 200, 300, 400, 500. So, gumawa ako ng integer array. Ang pangalan ay hundreds. Hindi ko nilagyan ng explicit na size. Mamaya, papaliwanag ko bakit. Tapos, nilagay ko yung mga elements niya. Okay? So, definitely, meron to dapat na 5. Pero, hindi natin i-mention. Burahin ko muna tong terminal. So, maglalagay ako ng comment dito, guys, para maipakita ko sa inyo yung index. Okay? So, index, ito yung location nila. Si 100, ang location niya ay index 0, si 201, si 302, si 403, si 500 is 4. Yan yung index location. Ngayon guys, kailangan ninyong panoorin yung video tutorial ko about size of. Okay? So yung size of, ito yung ginagamit natin para magkaroon ng ability yung program natin na kunin yung size nung kanyang array. So paano yun? Maglalagay tayo ng variable. Sabihin natin array size yung pangalan nito. Equals. Ano yung magiging value ni array size? Gagamit tayo ng operator na size of. So una, mention natin yung size of. Ipapakuha natin yung size ng buong array. So, ano yung pangalan ng array? Hundreds. So, lagay mo dito hundreds. Una, kunin mo yung size ng buong array. Tapos, i-divide mo naman. Lagay ka ng divide. Saan? Sa size ng size of ulit. Hundreds. Tapos, index 0. Ibig sabihin yan, i-divide mo naman sa size ng kada index. Simulan mo sa 0. Okay? End of the statement. So, with that being said, kukunin niya yung size ng buong array. Tapos, kukunin niya yung size ng kada isang index. I-divide niya. Makukuha niya yung total size kung ilan yung elements. Now, punta na ngayon tayo sa while loop. Paano ba yung while loop? Ganito. Magde-declare ka ng isang integer ulit dyan. Integer I. Ito yung index. Saan tayo magsisimula? Sa 0. And then, end of the statement. Tapos, sa baba niyan, doon ka na maglalagay ng while loop. Yan lang naman yung kinaibahan ng while loop, guys, sa for loop. Ang while loop, nasa labas yung variable at saka increment. While, tapos, condition. Tapos, maglalagay ka ng code kung anong gusto mo mangyari. Depende sa condition. So, unahin natin yung condition. Ang gusto natin sa condition is mag-true yung condition or ibig sabihin, mag-loop siya kung gaano karami yung size. Bakit? Kasi gusto natin ma-access every element ng array. Kunyari, meron tayong 5 element dito. 1, 2, 3, 4, 5. Gusto natin na 5 beses din magluloop para ma-access niya lahat. Kaya ako minention yung size of. Bakit? Kasi ganito yan guys. Si variable I, itong index, kung siya ay 0, hanggat siya ay less than dun sa size ng buong array size, magluloop siya. Okay guys? Kaya natin ito minention para hindi na tayo maglagay ng number dito at dito. Hindi na tayo magbibilang. Bahala na siya. Automatic na yan. Kahit dagdagan mo yan, siya nang bahala. Na yung while loop natin, magluloop yan, depende kung ilan yung size ng array. Paano niya na-determine? Kasi nilagyan natin siya ng panukat. Size. O kunin mo yung size ng buong array, i-divide mo sa size ng kada isang index, yun na yung size doon. Ngayon, sa condition natin, depende yung pag-loop natin sa size. Kung ang size is 5 beses tayo magtutrue. Nakuha ninyo guys. Ngayon, punta na tayo doon sa block of codes na while loop. Lagay natin dito. Gusto natin na every time na magluloop tayo, magka-character out tayo. Okay? Ano yung character out natin? Lagay tayo ng string dyan. Sa index,
index, lagay mo, index, tapos lagay mo ngayon yung index na variable. Sa index I, magdudugtong ulit ako ng isa pang string. Ang element I, ano yung element guys? Ito. So, paano natin ito ma-access? Lalagay mo yung pangalan ng array, tapos maglagay ka ng box brackets, okay? Tapos ilagay mo ngayon yung I. Saka ka ngayon mag-end line. So, papaliwanag ko guys, anong proseso nito. Pagkatapos niyan, lalagay muna tayo ng post increment I++. So, papaliwanag ko. So, syempre, dineclare natin yung integer I or index. Magsisimula tayo sa 0. Ito, 0 yung simula natin. Ngayon, gumawa tayo ng loop na yung loop natin is depende yung loop niya kung ilan yung size ng array. Kaya natin minention yung size of dito. Pinasukat natin yung array para yun yung gagamitin natin sa condition ni while loop. Para kung ilan yung size ng array, ganong beses na lang din siya maglo-loop. Di na natin kailangan i-type yung number. Ngayon, nag-mention tayo ng character out dito. Gusto natin na kada maglo-loop, magpiprint yung salitang sa index, tapos ilalagay niya yung current number ng index, which is sa unang loop, ano yung current number? 0. Ipiprint niya sa index 0 ang element I, tapos nilagay mo ngayon yung hundreds at yung index. Ay, ibig sabihin, yung 100 with an index of 0, sa unang loop, 0 pa yung value ni I, 100. Diba? Ang element I, yung 100, 0, ito yun, hundreds, tapos ang index is 0, 100 yung value. Okay? So, mapiprint ngayon yung 100 dito. After that, magi-increment ngayon yung I. Madadagdagan ng isa. Diba? Yun yung increment, tataas ng isa. So, sa next loop natin, dahil true yung condition, maglo-loop ulit yan. Yung value ni I, nadagdagan na ng isa. So, hindi na yan 0. 1 na. So, pag nag-loop tayo ngayon dito, so, pagdating natin sa while, si I ba na ang value is 1? Less than ba siya sa array? Oo, kasi ang size ng array is 5. So, less than 1, true pa rin yung condition. Maglo-loop ngayon tayo. Character out, sa index na I, ang value nito is hindi na 0, 1 na. Ang element I, yung index 1. Yan, yung I. 1. Ito yung index 1. 200. I-print niya ngayon yan. Tapos niya ma-print yan, mag-increment. Sabihin, yung value ni I, hindi na siya 1. Magpa-plus 1 na siya ulit. So, magiging 2 na yung value ni index dito. So, sa pag-loop natin, ganun pa rin. Si 2 ba? Less than ba siya sa array? Oo, 5 nga yung elements, diba? 2 lang yung I. So, mag-run na naman tayo. Character out. Ngayon, ang value niya na is index 2, ang element I, yung index 2 ng hundreds. Ito yon 3. Therefore, ma-access natin silang lahat, guys. Lahat ng elements. So, pag nirun natin to, so, ayan, guys, diba? Nakuha natin. Sa index 0, ito, sa index 0, sa unang loop, ang element ay 100. Ito, diba? 100 siya. Sa unang loop, 0, diba? Kaya yung nilagay ko dito, hundreds, tapos yung index. Bakit index nilagay ko? Kasi ang unang value niyan is 0. Sa next loop, mag-i-increment yan. 1 na, plus 1. 0 plus 1 is 1. Kaya ang nag-display sa atin is, sa index 1, ang element ay 200. Bakit? Ano ba yung value ni index 1? 200. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo, guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to, guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay, guys, yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi, guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya, guys, andyan yung download link sa description sa baba. Okay? With that being said, guys, gamit yung while loop na access natin lahat ng elements sa loob ng array. And ganyan siya ginagamit. Okay? So, I hope na may natutunan ka. And kung meron, guys, please huwag mo kalimutan i-like yung video at mag-subscribe ka sa channel na to. So, dalawa lang naman, guys. Like and subscribe lang. Yun lang. Tapos, see you at my next tutorial na. Diba? Napaka-simple lang.